Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa pagpapatuloy po ng ating gawain bilang susumaryo dahil wala po ang ating punong lista. Siguro po napakinggan natin ang mga mensahe sa oras na ito mula pa kanina. Tayo ay nakikiisa sa pamamagitan ng pagbubukas ng panalangin at mga awitin. At ganoon din po ang ikalawang bahagi, ang pakikinig ng tinatawag na salita ng Diyos. Kung ating pong pag-aaralan, kanina, ang pananalangin, yun ay kung ano ang nais natin sa ating mga sarili. Na tayo'y mapagaling sa ating karamdaman, tayo'y mapatawad sa ating mga pagkakasala. Tayo po yung nagsasalita noon. At sa ikalawang bahagi naman, ito naman ang tinatawag na pagpapahayag ng salita ng Diyos na kung saan ang Diyos naman ang nakikipagsalitaan sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag o mga kasulatan na isinulat ng kanyang mga lingkod sa iba-ibang panahon, sa iba-ibang mga tao, at sa iba-ibang lugar. Sabi po sa unang aralin, kung magiging tulad lamang tayo sa isang bata, kapagkat inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon, kumuha siya o kaya nagtawag siya ng isang bata, ilinagay sa kanilang gitna. Ano po ba ang mauunawaan natin doon? Sapagkat tayo po na wala na sa kalagayan ng isang bata, kung mapapansin natin, meron po tayong mga bagay na nagagawa. Sasabihin natin, matured na tayo, alam na natin ang tama at mali. Pero kalimitan, sa pagpipilit natin na gumawa ng tama, napakaraming mali ang nagagawa natin. Alalahanin na lang natin. Ang isang bata, kapag sila ay nag-uusap, nagkakapikunan, at nagsisigawan o nagtatalo-talo, maya-maya po niya, nagkakabatik-batik na naman. Hindi katulad ng may gulang na kapag umiiral ang galit, ito lang bibig kasi ang pinakamahirap na pigilin sa buhay natin. Sapagkat katulad ng Arlene kahapon, ang sumampal sa kanan, ibigay mo pa ang kaliwa. Masakit na yun. Yun pa nga lang pinagsalitaan pa lang tayo ng mura. Ang bilis nating sumagot ng mura din. Isipin po natin, sabi nga, magmaliksi kayo sa pakikinig, magmakupad sa pagsasalita, magmakupad sa pagkagalit. Sa makatuwid, tayo pong tao ay tinuturuan na magmuni-muni muna sa lahat ng mga bagay na ating naririnig. Na sa halip na kapag tayo ay minura, huwag nating gagantahan ng mura din. Kundi unawain natin ang sitwasyon na dalawang tao na nag-uusap, isang nagmumura at isang minumura. Kung malawak ang ating pagkaunawa, sino doon ang masama? Sino ang mabuti? Ang masama doon, yung nagmumura. Ngayon, kung yung minumura, nagmura din, dalawa na silang masama. Ngayon, kung palalawakin natin ang ating pag-iisip, hindi tayo sasagot ng isang bagay na masama sa gumawa sa atin ng masama. Ano po ang dapat nating gawin? Inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon ang isang bata na kung saan ang bata hindi nagtatanim ng sama ng loob. Pansinin natin ang mga bata. Naglalaro sila, nagkakapikunan, nagtatalo-talo, maya-maya, batik na naman. Away, batik. Kung magiging katulad lamang tayo sa bata, doon kasi nagahari ang Diyos sa mga bata, sapagkat ang mga bata
Hindi pa siya marunong magtanim ng sama ng loob, ng galit. Pero tayo pong mga malalaki na, tayong nangangkakaunawa na, mahirap po baguhin o ayusin ang ating buhay. Sapagkat kapag tayo nakakarinig at nasasaktan ang ating puso, agad na sumasagot tayo ng isa ring bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng Diyos. Totoo, sinasabi natin, ginagamit natin ang ating bibig sa pagpupuri sa Diyos, ginagamit natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, subalit ginagamit din naman natin sa lalo, ginagamit din natin sa pagkapahamakan ng ating kapwa. Sa makatuwid, itong bibig na ito, binubukalan ng mabuti at masama. Kaya po, pag-ingatan natin. Bakit po ba inihalimbawa ng ating dakilang Panginoon ng isang bata? Kung mapapansin natin ang isang bata, wala pa siyang muwang. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil wala pa po siyang sapat na kamalayan. Ang akala lang niya, laro-laro lang lahat. Kaya pag minsan ang bata, hindi nagtatanim ng sama ng loob, hindi kagaya natin. Na kapag tayo ay nakakarinig ng mga bagay na masakit sa tainga, lalong-lalo na nasasaktan ng ating kalooban, lalong-lalo na kung ikapapahamak na natin, mabilis po tayong magalit. Pero kung tayo po ay tinawag na ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, kagaya ng sinabi kanina, walang magpapahayag ng pananampalataya kung walang napakinggan. Walang napakinggan kung walang nagsasalita. Walang nagsasalita kung walang sinugo. Sa makatuwid, may tamang pamamaraan ng Diyos kung papaanong ang salita ng Diyos magmula sa itaas. Naghanap siya ng mga taong isusugo nang sa ganon gamitin ng kanyang kapangyarihan upang magtalakay, upang magpahayag, upang magpaliwanag ng tinatawag na salita ng Diyos. Alalahanin natin, naglagay ang ating dakilang Panginoon unang-una mga apostol. Pangalawa, naglagay siya ng mga tagatulong na may karamdaman. Naglagay siya ng pastor. Naglagay siya ng guro. Kumplito po. Sa makatuwid, sino ba ang magpapahayag ng salita ng Diyos? Walang iba. Sa panahon ngayon, napakarami po ang itinatag ng Diyos na mga pamamaraan na para ang salita ng Diyos maibahagi sa bawat isa. Lamang tayo pong tao, napakarami naman nang ginawa ang ating dakilang Panginoon na pamamaraan na ang salita ng Diyos makarating sa ating mga tainga, pero pagkaminsan hindi po natin pinapansin. Isang tanong, alin baga ang mas maraming tao? Yung simbahan o yung sabungan? Alalahanin na yung sabungan, may patago pa nga yan. Pero pag pakikinig ng salita ng Diyos, kahit ngayon nandyan sa mga palengke na nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi pa pinapansin. Ano ang nangyayari sa isip ng tao? Nandyan agad sa isip na, Pentecostal yan. Ganyan agad, fourth watch siya. Totoo naman talaga sila. Sila ang mga isinubo na nandyan talaga. Pati yung umaakyat yan sa mga bus. Kaya po, napakarami pamamaraan na ginawa. Katulad din naman dito sa atin, ibang hilista, pinagkalooban na magtalakay, magpaliwanag, na kumbaga ang salita ng Diyos, luto na lamang yung pamamaraan ng paghain. Kasi mahirap po unawain ang isang bagay kung mali yung pagkakasunod-sunod ng salita ng pagbigkas ng salita. Hindi po mauunawaan. Sa mga baguhan, ano po ang ginawa ng Diyos? Sa isang bata, ipinalalagay ng salita ng Diyos katulad ng isang gatas. Sapagkat sa mga baguhan, wala pang kakayanan o katulad ng isang bata
na matunaw sa kanyang tiyan ang pagkain. Kaya gatas muna. Ano po ang itinuturo? Itinuturo muna kung paano yung pag-ibig, kung paano yung pagpapatawad, kung paano yung pagkagalit, kung paano yung pagpaparaya, kung paano ang paglilimos. Napakaraming bagay na itinuturo. Doon po yan sa mga baguhan. Pero tayo po, ano ang kaugnayan natin sa ngayon? Tayo ba ay baguhan? O tayo ba ay datihan? Hindi po tumitingin ang Diyos sa edad ng tao kung tayo po ay matanda na o bata pa. Ang pamantayan po dito, yung tagal natin ng pagkakilala na sa Diyos, sapagkat tayo po, hindi po ibinabatay ang kagaya sa atin, tayo tumitingin sa gulong kung sino yung pinakamatanda, siya nang maraming alam. Pero pagdating po sa salita ng Diyos, kung sino yung unang nakakilala sa Diyos, at namulat ng isipan at pinagkaluban niyang ibahagi ang salita ng Diyos at nauunawaan ang salita ng Diyos na ipinahayag, yun po ang tinatawag na matatanda sa iglesia. Siya na po yung pinagkaluban na doon kumukuha ang Diyos ng tinatawag na tagapangaral ng salita ng Diyos. Na kung liliwanagin, sinasabi kanina, yun ang mga isinugo. Ngayon, meron na pong isinugo. Ngayon, ano ang tungkulin ng isinugo? Ang tungkulin ng isinugo, sabi po dito sa sulat ni sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, hanapin po natin. Sabi po dito sa sulat ni San Pablo ay Timoteo, sa pangalawang Timoteo Kapitulo 4, sabi po dito, ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati sa tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita. Alalahanin po natin, napakarami na po ang mga nangyari sa ganun sa mga panahon po kayo. Kapag minsan, ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, kapag mayroong isang tao, iniingatan nilang tamaan na huwag masaling o kaya makarinig ng tinatawag na salitang nakasulat sa banal na kasulatan. Halimbawa, mayroong isang tagapakinig, sugarol. Iingatan nila yung mabanggit man lamang yung pagsusugal. Halimbawa, lasinggo, iingatan nila yung talakayin yung paglalasing. Ganon ang nangyayari. Na kumbaga, dinadaya ng mga tagapagpahayag o mga sinubo ang aral ng Diyos. Kaya ngayon po, makikilala natin kung sino po ba ang mga isinugo. Sapagkat ang isinugo ay nangangaral ng walang halong pagdududa, nangangaral na aayon lahat sa banal na kasulatan at hindi naayon sa sariling kalooban, sapagkat napakarami ang nagpapahayag ngayon na nagbubuhat na sa sariling kalooban. Sino-sino po ba ang mga ito? Ang mga nagsisipangaral na walang iba ang tinitingnan lamang ang sariling kapakinabangan, na sa halip na ipangaral ang mabuting balita para sa kaligtasan ng bawat tao ang ipinangangaral. Walang iba ang pagpipilit sa mga tao na magbigay ng igapo. Ang pagpipilit sa mga tao na kumbaga kulang na lang buklatin ang bulsa niya para ibigay mo na lahat. Sinasabi nila sa Panginoon mo ibinigay. Pero sinong tumanggap?
Sila-sila rin. Ngayon, sabi po dito sa Isaiah 56:11, ganito po ang pagkasabi. O ang mga aso ay matatakaw. Sila ay kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kaniyang pakinabang. Ganyan po ang nangyayari. Kung mapapansin natin, sa halip na ipagpapahayag na makaunawa ang tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos, nakapupos lang ang tagapagpahayag na pagkatapos ng, kumbaga, liligligin mas ng husto yung tagapakinig. Gagamitan pa ng mga sitas nang sa ganun mapilit na magbigay ng kaloob. Pero hindi po yun naayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi po ipinagbibili. Ang salita ng Diyos ay hindi po ipinangangalakan. Kaya ngayon po, sa mga sinugo, ano po ba talaga ang tungkulin ng mga isinugo? Ang tungkulin ng isinugo, walang iba, ipakilala ang ating dakilang Panginoon. Ipakilala ang Diyos na nag-iisa mula sa langit, ang Ama nating lahat. At ganun din ang kanyang isinugo, walang iba ang ating dakilang Panginoong Hesukristo na bumaba dito sa ibabaw ng lupa, namuhay katulad ng isang alipin at sumunod ayon sa kalooban ng Diyos na maraming mga propeta, maraming nagsipanghula patungkol sa ating dakilang Panginoon. Lahat ng yan ay ginawa at sinunod ng ating dakilang Panginoon, walang labis, walang kulang hanggang sa kamatayan sa krus. Ganyan po ang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, paano natin may papahayag ang ating pananampalataya? Kung ang tagapagpahayag hindi naipasok sa ating mga tainga ang salita ng Diyos at hindi natin nauunawaan na ang pagkaalam lang natin, Kristo. Ang alam lang natin, Jesus. Ipinago siya sa krus. Pagkatapos, taon-taon natin sinisilibrate, yun na. Pagka minsan, sasama tayo sa prosesyon, yun lang ang pagkaalam natin. Ngayon, unawaan natin. Bakit po bumaba ang ating dakilang Panginoon dito sa ibabaw ng lupa? Bumaba po siya dito sa ibabaw ng lupa. Dahil, nung una po kasing panahon, nagbigay ang Diyos ng 10 utos. At nabigay pa siya ng mga palatuntunan, nagbigay pa siya ng ibang mga kautusan. Ngayon, sadyang ang tao, napakasama ng mga tao. Nasa halip na sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na ipinahayag ang 10 utos na pagdating ng ating dakilang Panginoon, ginawa na nga lang isa. Binahagi na lang sa 2 na naging isa. Ngayon, kung titingnan natin, yung mga utos na yun, dinagdagan lahat yun ng mga eskribas parisiyos na minana din natin. Tingnan natin. Itong sulat na ito, isinulat sa mga taga-Roma. Ano po ba ang daladala ng mga Romano sa atin? Napawang hindi lahat na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Ano ang ginawa? Sa pamamagitan ng mga kasaysayan na ating nakagisnan, na sinulat sa mga libro, na binasa sa atin, itinuro sa mga eskwelahan, ano ang pagkaunawa natin? Kaya nga ang Pilipinas ay sinakop ng mga Kastila. Kung tutusin, marami pang libro na dahilan na hindi talaga tayo sinakop, kundi sinakop tayo sa pamamagitan ng Kristyanismo. Ganyan po ang nangyari. Pero ang katotohanan, ang mga tao noon, ang mga Pilipino, ay mayroon ng pananampalataya sa Diyos na ang tawag nila ay Bathala. Ngayon, pagpasok ng mga Kastila, ano po ang ginawa? Sapagkat ang Kastila ay nasa ilalim ng imperyo ng Roma. Ano ang ginawa ng mga Kastila?
Ang mga kalalakihan noon pinagpipilit na umakyat sa bundok, nagtabas ng bato, hakutin sa kabayanan at gawing gusali o tinatawag na mga simbahan. At sa mga babae naman ay pinagpipilitan na hatakin, isama sa prosesyon, mag-ikot sa mga likuang daan, tinuruan ng mga panalangin ng pagkahahaba na wala naman sa banal na kasulatan. Yan po ang mga minana natin. Ngayon, kung mula pa pagkabata hanggang sa nagkagulang tayo, yan ang nakagisnan natin, mahirap pong baguhin yan. Maliban lamang po sa kapangyarihan ng Diyos, walang iba, ang Espiritu Santo kaya pong baguhin lahat yan sa ating sariling kalooban. Sapagkat kung nakasanayan na natin, mabigat yan sa loob. Pero kung kalooban ng Diyos, baguhin sa ang ating pag-iisip, baguhin ang ating pagkatao, ituturo sa atin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mabubuting bagay na walang iba. Alamin natin ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan at hindi sa mga nakalimbag sa mga libro at hindi sa kung ano-anong mga isinulat ng tao. Na ang nangyari, yung kautusan ng tao, ginagawa nilang kautusan ng Diyos. Yan po ang namana natin sa mga eskribas at sa mga parisiyo na sinunod naman ng mga Romano. Kung titingnan natin, paano ba natin maiuugnay ang Romano? Samantalang ang Romano, siya ang nagpapatay sa ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, yung mga nandun sa loob ng Israel, na mga eskribas at mga parisiyo ay mga Romano yon. Kaya ano ang tawag sa kanila ng ating dakilang Panginoon? Kayong lahi ng mga ulupong, sino ba ang sa inyo'y naglagay upang iwasan na kumbaga nakaamba na yung palakol para sa kanila? Sapagkat nakahula na sa kanila na sila ay lahi ng mga ulubong. Na ang gawain talaga nila, walang iba ang tao na kumbaga baguhin. Sa halip na sundin ang kalooban ng Diyos, yung salit-salit sabi ng mga tao, ng mga matatanda, yun ang nangyayari. Yun ang ginagawa ng mga tao hanggang sa ngayon. Ngayon, dito natin malalaman yung tinatawag na sinuko. Ngayon, sa nagpapahayag ng ating dakilang Panginoon, magmula pa nung unang panahon ng mga Israelita, ng panahon ng nasa kahirapan pa ang mga Israelita, ang Diyos po ay kasama na ang ating dakilang Panginoon. Sa paglikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, ng sanglibutan, ng mga tanglaw, ng mga hayop, mga isda, lahat ng mga nilikha sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, naglikha ang Diyos ng mga bagay na napakagaganda. 6 na araw niyang nilikha, inspirasyon niya ang ating dakilang Panginoon. Hanggang sa sinabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sa makatuwid, dalawa silang nag-uusap. Ngayon, nung nilikha ng tao, ito na po yung larawan ng Diyos, kawangis natin. Ang tanong, bakit kinamumuhian natin ang kawangis ng Diyos? Bakit marami tayong kaaway? Nakatulad din naman natin, kawangis natin, kamukha natin. Bakit natin nagagawa? Dahil po sa panlilinlang ng dyablo, na kung tutuusin, dalawa lang naman po ang nagkakalaban dito sa ibabaw ng sanglibutan. Masama at mabuti, pagka minsan ginagamit ang ating kapatid ng masama nang sa gayon malaman na katulad ang ating pananampalataya, hindi po mapatutuhanan na ito'y matuwid, na ito'y ayon sa kalooban ng Diyos kung hindi dadaan sa apoy. Kinakailangang subukin muna ang ating pananampalataya kung mababaw o malalim. Halimbawa, paano natin ipapaliwanag ang pananampalataya? Ngayon, sabi, walang tagapangaral kung walang sinugo. Sa makatuwid, yung nagbanggit sa atin na nakarinig na ng salita ng Diyos, na nakarating na dito, at nagpapatuto sa kanyang sarili na siya'y gumaling, o gumaling na ng kanyang, sa pamagitan ng kanyang karamdaman, nagpapatuto sa atin na gumaling na sila.
at narinig natin at gusto rin natin gumaling, ang tawag doon sa isang bagay na nagtutulak sa atin para makarating dito sa lugar na ito ay pananampalataya. Hindi natin nakita, wala tayong pruweba, pero alam natin na siya'y gumaling. Narinig lang natin, nananampalataya na tayo'y gagaling din. Ang tanong, bakit po tayo nandito? Hindi dahil sa karamdaman, hindi dahil sa sinabi ng ating kapwa, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Sapagkat, kung hindi po kalooban ng Diyos, wala tayo dito. Ang sarap magpahinga sa bahay. Hindi tayo nagtitiis dito sa mainit na lugar na ito. Dahil kalooban ng Diyos, tinawag tayo, kumbaga, ang ginawa ng Diyos, nagpulot siya ng bato sa iba-ibang lugar. Ngayon, pinagsama-sama tayo dito sa lugar na ito. Ang karamdaman, parte po yan ng pamamaraan ng Diyos upang makilala natin siya. Bakit po? Dahil kapag tayo ay walang karamdaman, limot tayo sa Kanya. Ang iniisip lang namin, natin, kung ano ang ikabubuhay natin, ano ang kakainin natin, paano alagaan ang anak, paano ayusin ang pamilya, nandun ng lahat. Pero kapag tayo ay, kumbaga, nililiglig na tayo sa pamamagitan ng karamdaman, masakit na yung tiyan, masakit yung ulo, masakit yung likod, saka tayo nakapagsisigaw ng Diyos ko, mahabag ka sa akin. Ngayon, ito ang pamamaraan ng Diyos. Sinasabi sa panalangin, patawarin mo kami ng aming mga pagkakautang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Kaya po, kung tayo man po may dahilan na hindi pa natin pinapatawad, na yun ay nagiging balakid para ang kapangyarihan ng Diyos maramdaman natin, ipagkaloob na po natin ang pagpapatawad sa kanila. Kalimutan na natin ang mga pagkakamali nila sa atin. Ang isipin na lang natin maging isang bagong nilalang na nakikilala na ng katotohanan, nakakilala na sa Diyos, lakarin na natin yung katotohanan kung ano ang nasa kalooban ng Diyos at kung ano ang tama at nakabubuti sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung dati hindi tayo nagsisimba, dapat ngayon, dahil nagbalik loob na tayo sa Diyos, palagi na tayong nagsisimba. Dahil kung dati, palaaway tayo, dapat ngayon, palakaibigan na tayo. Mabilis na tayong magpatawad. Kasi ang pagiging isang lingkod ng Diyos, hindi po sa pamamagitan ng mga kabutihan lamang sa sarili na kumbaga pagtatanyag lamang na, ako nga, ako'y kanya mabuti ang lahat ng aking ginawa. Hindi po ganun. Sapagkat ang tawag doon ay pagpapalalo. Ang pinakamaganda, yung ibang tao ang nagsasalita na nagpapakilala sa buhay natin na tayo'y nagbago na at nagbalik loob na sa Diyos. Yun ang pinakamasarap pakinggan. Hindi po yung pagbubuhat ng sariling bangko. Na ako ika nga ay matuwid na, ako ika nga ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi po yan dahilan. Sapagkat kahit man ang may daladala ng banal na kasulatan, kahit man ang nagpagaling ng karamdaman kapag gumawa ng hindi naayon sa kalooban ng Diyos, ano ang sabi ng ating dakilang Panginoon? Magsilayo kayo sa akin sapagkat hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin, hindi pa dumarating ang kaligtasan sa bawat isa sa atin, kundi tayo'y nag-aantay pa lamang ng tamang panahon. Ngayon, ito na ang tamang panahon para ang salita ng Diyos ay marinig natin, maunawaan natin, at higit sa lahat na isapamuhay natin. Ngayon po, pagdating dito sa pananampalataya, kinakailangan pag-ingatan po natin sa buhay natin na bilang nakakilala na sa ating dakilang Panginoon at nagbalik loob na sa Diyos at naranasan natin o kaya naramdaman natin ang kanyang pagpapatawad. Hindi lang po sa pamamagitan na naibsa na ang sakit ng ating tiyan, o sakit ng ulo, o sakit ng katawan, kundi dapat maramdaman natin yung pagpapatawad ng Diyos. Sapagkat yun ang pinakamaganda. Alin po ang magandang sabihin? Pinagaling ka na ng iyong karamdaman o pinatatawad ka na ng iyong mga kasalanan. Sabi ng ating dakilang Panginoon,
upang makilala, mapag-alaman ninyo na ang anak ng tao ay makapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa iyo, sinabi doon sa pilay, magbangon ka, umuwi ka na sa iyong tahanan. Ibig sabihin, ikalawang bahagi na lang ang pagtutulong sa mga may karamdaman. Nakapokus lang po ang Diyos sa bawat isa sa atin na kumikilala sa Kanya, na nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga aral na tinatawag na mabubuting balita. Ito po yung pamamaraan ng Diyos. Kaya po tayo nandito, kaya po tayo sa pamamagitan ng karamdaman, naging bahagi po yan nang sa ganun tayo makaunawa na ang salita ng Diyos pala ay pinakakailangan natin. Sapagkat kung tayo po ay nangabibigatan sa mga problema, wala pong gamot yan. Kung tayo po ay stress na, wala pong gamot yan. Ang pinagagamot yan, walang iba ang salita ng Diyos. Ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Alalahanin natin, ang tao, bago nilikha, lahat ng kailangan ng tao, nakahanda na. Itinakda na ng Diyos. Lamang tayo na lang ang magsisipag kung paano natin makukuha yaon. Sapagkat lahat ng yan ay naririyan na sa ating paligid. Kung tayo naman po ay hindi natin pinagsisikapan na makuha ang mga yaon, tayo na po ang gagawa noon, sapagkat sinasabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya kung tayo po ay hindi nagsisikap sa buhay natin, hindi tayo nagsisikap na mapatawad sa ating pagkakasala, hindi tayo nagsisikap na sumunod sa mga ipinagkaloob sa atin na dapat natin gawin, katulad ng pag-iingat natin sa ating sarili, katulad ng inoperahan, katulad ng tinulungan na sinasabi, magaling ka na, huwag ka nang magkasalang muli. Lamang, pagtalikod, nakalimutan. Hindi pala ako pwedeng magbuhat ng mabigat. Hindi pala pwede ako kung ano-anong nangyari. Ngayon, ang kautosan saan manggagaling? Doon sa nagsabi. Pero kung wala naman nagsabi, walang kautusan. Kaya wala kang pag-iingatan. Kaya ito po ang pinagmumulan ng kung kaya ang tao ay nagkakaroon ng binat. Ngayon po, pag-ingatan natin na huwag tayong makarating doon. Ang gawin lang natin sa ating buhay, kilalanin natin ang ating dakilang Panginoon, kilalanin natin ang Diyos, kilalanin din natin ang ating mga gawa. Kung ito ba'y umaayon sa kalooban ng Diyos, o ito ba'y umaayon lamang sa ating sarili para tayo papurihan. Subalit ang higit sa lahat, walang iba, ginagawa natin ang lahat ng mga bagay na pag-ibig sa ating kapwa, pag-ibig natin din sa ating sarili, at pag-ibig sa Diyos. Paano natin masasabi na iniibig natin ang Diyos na hindi natin siya nakikita? Samantalang itong kanyang nilikha na kawagis natin, hindi natin maipakita ang pag-ibig sa kanila. Paano din natin maiibig ang ating kapwa na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili, na ang ating sarili nga ay pinababayaan natin. Hindi natin pinapainom, hindi natin pinapakain, hindi natin pinapaliguan, hindi natin nililinisan ang ating katawan. Kung pabaya tayo sa ating sarili, paano natin masasabi na iniibig natin ang ating kapwa? Sa makatuwid, unang-una sa sarili, pag-ibig muna sa Diyos, sa lahat ng oras tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya. At pag-ibig din natin sa ating sarili, na pag-iingat, lalong-lalo na kapag tayo napapagod, nakakaranas na ng pagod, pagkatapos maliligo pa, sasabihin mainit. Nakaranas na ng, alam na natin na hindi pala tayo pwedeng kumain yan, bawal pala sa atin, kinain pa natin. Ngayon, sino ang may kasalanan? Tayo rin po. Kaya po, ang karamdaman ng tao, nagmumula po sa sarili din natin. Kung ano ang ipinapasok natin sa bibig, yun din ang ikapapahamak natin. Alam na natin bawal ang kolesterol dahil high blood, kinain pa, di siyempre tataas ang presyo. Alam ng mataas ang acid, puro pa maalat ang kinakain.
Ngayon, sino mapapahama? Di ba sarili natin? Alam na natin na natapos na tayong napagod na tayong naglaba pagkatapos naligo pa. Sino bang may kasalanan? Di po ba tayo? Ano po ang dapat natin gawin? Kapag nabasa na ng pawis ang likod, nakabuka na yung mga pore niyan sa likod. Pag binasa mo pa ng tubig, kung titingnan mo po ba ang tubig, yung sabi-sabihin ko last eye, hindi po yan katulad ng tubig dagat. Mas mahirap po yan pag pumasok sa likod o sa katawan natin. Lalong-lalo na sa bumbunan. Lalong-lalo na yung unang labas ng ulan. Mas mahirap po yun. Dahil marumi. Pag yan nasinghot o nasipsip ng ating katawan at pumasok sa ating likod, nalamigan ang ating pulmon, yun ang pinagmumulan ng sipo. Sipon, ubo, sakit dito, sakit sa likod. Sino po ba ang may pagkakasala? Hindi ba tayo rin? Kaya po, ang lahat ng bagay nagmumula sa pagkakasala. Kung walang salita ng Diyos, walang magpapaunawa. At kung walang sinugo, walang magsasabi na iyan ay bawal. Walang magsasabi na iyan ay hindi pwedeng gawin. Ano po ang dapat natin gawin? Pagkamahalin natin muna ang ating mga sarili. At pagkatapos kung ano ang ginagawa natin sa ating sarili, ibahagi din natin sa ating kapwa. Pag-ibig po yun sa ating kapwa. Huwag pong iibigin natin yung umiibig lamang sa atin. Tayo nagpapaimbabaw. Kundi, unang-una, ibigin din natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Na kumbaga masakit sa atin, masakit din sa ating kapwa. Paraging may kaugnayan sa ating sarili. Ngayon, sa mga hindi nakakaunawa, sabi po dito sa bahagi ng banal na kasulatan. Datapwat ano ang sinasabi nito? Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit sa makatuwid bagay upang ibaba si Kristo? Sino mananawag sa kalaliman sa makatuwid bagay upang iakyat si Kristo? Sa makatuwid. Tayo po, magbago na tayo ng pag-iisip, naalamin pa natin sino ba si Kristo. Kinakailangan ba natin kunin siya sa kalaliman? O kaya kailangan pababain natin siya? Siya po, bumaba na dito sa ibabaw ng lupa. Kasi po ang buhay ng ating dakilang Panginoon, dati, nung kapanahunan, nagsisipanghula ang mga propeta kasama ng ating dakilang Panginoon. Kung maalala natin yung mga Israelita, araw, meron silang ulam. Sa gabi, meron silang dilang apoy. Yung Panginoon yun, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, na umaan yung isang liwanag sa gabi at isang ulam na pantakip para maliliman silang lahat, na hindi sila mainitan. At siya rin po ay maraming beses na bumaba at nakipag-usap sa tao, katulad ng isang anghel ng Diyos. Ganun po ang kalagayan ng ating dakilang Panginoon. Sa makatuwid, mula sa labas, mula sa kaitasan, bumaba dito sa ibabaw ng lupa. At ang Diyos naman ay naghanda ng mga tao mula sa angkan ni Adan hanggang sa kay Jose. Magkakasalin-saling lahi yan. Bakit po iningatan yun ng Diyos? At naglaan pa ang Diyos ng isang birhen na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay maglilihi at manganganak ng isang anak na lalaki na tatawaging Emmanuel o tagapagligtas, na walang ibang ating dakilang Panginoon. At si Jose, siya ang naging poster parent. Siya ang tagapangalaga sa mag-ina ng sa ganun huwag mapahamak. Sapagkat yung mga panahon na ang mga pantas ay nakakita ng tala nang isinilang ika nga ang hari ng mga Hudyo. Nakita niya, saan ika nga ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya kay Herodes. Subalit, nagbabasa rin ng Biblia si Herodes, nakasulat kung saan ipanganak. At alam din ng mga eskribas at parisiyo kung saan ipanganak ang hari. Ang nangyari nga po, nung malaman ni Herodes, ang lahat ng mga kabataan nung mula 2 taon pababa, ipinapatay niya. Ano pa ang ginawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng panaginip,
pinukaw ang kaisipan ni Jose at itinagas ang mag-ina dinala sa Ehipto. Kaya yan po ang nangyari. Pagkatapos mo nung ipanganak ang ating dakilang namuhay sa Ehipto at nung malaman na namatay na si Herodes, bumalik siya sa Ehipto at nabuhay na sa Nazaret. Kaya tinawag siyang Nazareno. Kaya po ang ating dakilang Panginoon mula sa labas, pumasok dito sa sanglibutan, sinunod lahat ang mga iniutos sa kanang ng Diyos sa pamamagitan ng mga hula, ng mga propeta. Ginawa niya yun hanggang sa dumating na yung takdang panahon na kinakailangan niya ng mangaral ng salita ng Diyos. Dito po natin malalaman na ang mga ginagawa na natin ngayon, hindi na yung mga kautusan na nagmula kay Moises. Hindi na yung 10 utos. Sapagkat ang 10 utos, yun ay nababahagi sa dalawa. Katulad ng sinabi ko kanina. Una, ibigin mo ang Diyos ng buong pag-iisip, ng buong lakas, ng buong diwa, at buong kalooban. At ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Na ito'y nauwi lahat sa isang salita, pag-ibig. Ngayon, kung tayo po ay marunong nang kumilala at marunong tayong umunawa kung gaano kalaga ang pag-ibig na dapat ipakita natin sa ating mga kapwa, yun po ang pagkasasati natin sa ating mga sarili. Na kinakailangan mabuhay na tayo sa pag-ibig, sa makatuwid, napakasarap matulog, wala kang kaaway, wala kang katalo, o hindi ka nakipagtalo maghapon. Tapos mananalangin kang, salamat po Panginoon sapagkat iningatan mo ako. Wala kang kalaban, hindi ka nakipagtalo. Wala kang kasamaan ng loob. Wala kang iisipin sino bang hindi ko napatawad. Sapagkat, sabi nga, malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Ngayon, kung tayo po ay naglilinis palagi ng ating kalooban, tayo po ay mabilis ang pagpapatawad ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, nabubuksan ang ating diwa. Nabubuksan ang ating pag-iisip na hindi pa huli ang lahat. Ang karamdaman ay bahagi lamang para makarating tayo dito sa pamamagitan ng pananampalataya natin. At kung nagkukulang po tayo, palakasin natin yung pananampalataya. Sapagkat dito po sa lugar na ito, lahat ng dumadako dito, may karamdaman man o wala, hindi po kami ang nagpapagaling. Kami po ay tumutulong lamang, tanging Diyos lamang ang nagpapagaling. Kaya kung mahina ang ating pananalig sa Diyos, siyempre, yung tutulong, mahina din ang pananalig. Sapagkat, kumbaga, dapat ang panalangin mo makarating sa Diyos. Nang sa ganun, yung tumutulong, yung nagmamagnetismo, yung nagpapasis, yung nagmamasahe, mayroon ding guidance ng Espiritu Santo. Nang sa ganun, ang kapangyarihan ng Diyos ay maihayag sa buhay natin at tayo'y pagagalingin. Kaya tayo po gagaling kung malakas ang ating pananalig. At saan manggagaling ang pananalig? Sa pamamagitan ng ating mga napakinggan. Kaya po, kung tayo po ay meron mga kabigatan sa ating puso at meron karamdamang pisikal sa ating mga katawang laman, isa lang po ang kailangan natin. Hilingin natin sa Diyos na patawarin tayo at hilingin natin na ipagkaloob nawa ang kanyang kapangyarihan na ihayag sa bawat isa sa atin. Nang sa ganon, ang imposible na kumbaga ang karamdaman natin, kahit cancer pa yan, kahit ano pa yan, na mabigat, na mga branded na karamdaman, pagdating sa Panginoon, wala pong imposible. Lahat yan ay pagagalingin. Kaya po, ang lahat, ang bawat isa sa atin ay manampalataya lamang sa Diyos na pagkalooban tayo ayon sa ating mga kahilingan, ayon sa kanyang kalooban. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa.